Remember to keep your end of the deal. Paalala niya sa akin. Nasa kwarto na kaming dalawa. Nakahiga siya sa kama habang ako naman ay nakaupo sa sahig at naghahanda ng mga dadalhin kong gamit sa pag-uwi. Pinili ko ang mga damit na hindi gaanong mamahaling tingnan para hindi magduda sa akin ang mga magulang ko. Okay, ano ba kasi yun? Tanong ko sa kanya habang inilalagay ko sa isang maliit na maleta ang mga napili kong damit. Bala ko kasing manatili sa bahay ng 3 araw para masulit ko talaga ang pag-uwi ko. Kanina pa ako nagtatanong sa'yo kung anong gusto mo pero hindi mo sinasabi. Dagdag ko. Curious kasi ako kung ano ipagagawa niya sa akin. Gusto ko sana malaman at nang mapaghandaan ko pero hindi naman niya sinasabi kung ano. I already told you. Sasabihin ko lang kapag nakabalik ka na galing sa bakasyon mo. Anya bago iniunan ang mga braso at pumikit. Napabugan na lang ako ng hangin bago tumango. O sige. Sabi ko na lang at itinuon ang atensyon ko sa ginagawa ko. Nang matapos ako itinabi ko na ang maleta at nag-unat ng katawan. Pagkatingin ko sa direksyon na lalaki ay nakapikit na ito. Hindi ko lang alam kung tulog na ba ito o hindi pa. Gusto ko sana siyang lapitan para titigan sa malapitan na mukha niya pero hindi ko na ginawa. Nagdesisyon na lang ako na bumaba sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Nang nasa hagdan pa lang ako ay namataan ko na si Lolong Henry na nanonood pa rin ng TV kahit na medyo late na. Dali-dali akong bumaba. Lolo Henry. Tawag ko para kunin ang atensyon niya. Bakit gising pa po kayo? Late na po. Baka makasama sa katawan niyo ang pagpupuyat. Iha, it's still 9 o'clock. Anong pagpupuyat na sinasabi mo? Tugon niya sa akin habang nasa TV lang ang tingin. Ikaw, bakit nandito ka? You should be in your room with your husband. Iinom lang po ng tubig. Aakyat din po ako kagad. Sagot ko at akmang pupunta na sana sa kusina nang tawagan niya ako. Sit beside me. Sambit niya at mahinang pinagpagang espasyo sa tabi niya. Let's talk. Marahan akong tumango at tumabi sa kanya. Tiningnan ko kung anong pinapanood niya pero hindi ko ito masundan. Marahil ay isang series ito. Ano palang pag-uusapan natin, Lo? How's the mission I gave you? Casual niyang sabi habang nasa telebisyon ang atensyon. Did you make any improvements? Wala pa po. Sagot ko. Alam mo naman sabihin ko sa kanya na may nangyari na sa amin ang apo niya ng ilang beses, di ba? Pero kahit papaano po'y naging komportable na po siya sa akin. Kanina po'y nakita ko siyang umiti ng pagkatamis-tamis. Saglit lang iyon pero alam kong tunay ng ngiti iyon. Paglalahad ko. Really? That's good then. Continue whatever you're doing. Anya bago ako nilungan at matamis na nginitian. I'm expecting more changes from my apo because of you, Iya. But for now, huwag mo na muna siyang isipin at unahin mo na muna ang bakasyon mo sa bahay niyo. Dagdag niya bago itinuong muli ang atensyon sa pinapanood. Mag-enjoy ka muna roon at magpahinga. When you come back, make sure to be more assertive and aggressive. Initiate things. Okay po, salamat po sa pagpayag na makauwi ako. Kahit na hindi siya nakatingin sa akin ay matamis ko pa rin siyang initian. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanya at nagtungo sa kusina. Pagkabalik ko sa living room ay nandoon pa rin siya at nanonood ng TV. Lolo, dapat po hindi kayo nagpupuyat. Paalala ko dahil hindi ko mapigilang mag-alala para sa kalusugan niya. Dapat nagpapahinga na kayo ngayon. Bukas nyo na lang po panoorin yan o di kaya sa online na lang. Tatapusin ko lang ito, Iha. You go upstairs and rest. Tugon niya sa akin. Pumuntong hininga na lang ako bago marahan tumango. Sige po, akyat na ako. Good night. Paalam ko sa kanya at tumuloy na. Pagkarating ko sa kwarto ay dumiretso na ako agad sa kama. Dahan-dahan lang ang pag-akyat ko dahil baka magising si Mr. Mondejo. Mukhang malalim pa naman ang tulog niya dahil naririnig ko na ang mumunting mga hilik niya. Nang makahiga ako, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Nakatihaya siya kaya kitang-kita ko kung gaano katangos ang ilong niya. Bahagya ring nakabuka ang kanyang mapupulang mga labi at habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Maya-maya pa ay gumalaw siya at tumarap sa direksyon ko. Hindi ko yun inaasahan kaya hindi ako nakaurong. Ngayon ay sobrang lapit na mukha niya sa akin. Muli ako napatitig sa kanya. Hindi ko talaga may pagkakaila na sobrang gwapo ni Mr. Mondejo kahit na anong format expression ng mukha niya. Ngayon nakapikit siya ay kitang-kita ko kung gaano kahaba ang kanyang mga pilikmata. Mas mahaba at maalon pa yata ang pilikmata niya kesa sa akin. Maya-maya pa ay natuon sa mga labi niyang atensyon ko. Bigla ako napalunok kasunod ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Gusto kong iiwas ang tingin ko sa mga labi niya pero hindi ko magawa. Bagkus ay natagpuan ko ang sarili ko na dahan-dahang inilalapit ang muka sa kanya. Ramdam ko na ang pagtama ng mainit at mabango niyang hininga sa mukha ko. Halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko.
Hindi ko na napigilang basain ang labi ko habang palapit ako ng palapit sa kanya. Umugot ako ng malalim na hininga bago ko idinikit ang labi ko sa labi niya pero agad din akong gumulong palayo sabay talukbong ng kumot habang hawak-hawak ko ang nagbabaga kong pisngi. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Gusto ko sabunutan ang sarili ko. I kissed him. Eyes to a kiss from Mr. Mondejo. Kinabukasan ay sobrang hapdi ng mga mata ko. Makailang beses pa akong humikab habang naluluha ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Matapos ng ginawa ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ko ang kagagahang ginawa ko. Ni hindi ko tuloy magawang makatingin ng diretso kay Mr. Mondejo. Just tell Lolo when you're ready to leave, okay? Bilin niya sa akin habang inaayos niya ang necktie niya. I already told him that I won't be able to send you off because of an urgent meeting. Dagdag niya bago siya humarap sa akin. Ikaw na bahala sa pagrarason sa kanya. You can also take pictures with some random girls in your town in case Lola asks for a picture to prove that you're really meeting with some friends. Okay, ako na bahala doon. Paninugurado ko sa kanya. Ang nasong sinabi kasi ni Mr. Mondejo sa lolo niya ay aalis ako for 3 days dahil imimit ko ang mga kaibigan ko na kauuwi lang galing abroad at magbabonding kami para makapag-catch up. Although wala namang saysay na magsinungaling pa kay Lolo Henry dahil alam na rin naman niya ang totoo. Parang si Mr. Mondejo na nga ang niloloko namin eh. Hindi parang kundi yun talaga nangyayari. Nabaliktad na ang sitwasyon. Siya na ang pinapaniwala namin. Good. Sige, alis na ako. Anya bago inabot ang office bag niya at dali-daling lumabas sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay bumangon na rin ako para makaligo na at makapaghanda. Hindi na ako masyadong nagtagal sa banyo dahil sabik na ako makauwi. Hindi na rin ako nag-ayos pa ng husto dahil sayang na sa oras. Naglagay lang ako ng powder at lipstick. Pagkatapos ay bumaba na ako, bit-bit ang maliit kong maleta. Good morning po. Bati ko kay Lolo Henry nang makasabay ko siyang bumaba sa hagdan. Available po ba ang driver niyo, Lo? Tanong ko sa kanya habang sinasabayan ko siya sa bawat hakbang niya. Oh, about that? Hindi makapupunta sa Banjo ngayong araw, kaya may pinakausapan na ako maghahatid sa iyo sa inyo. Tugon niya at matamis na ngumiti. He should be here any minute from now. Sino po? Curious kung tanong pero hindi niya ako sinagot. Pero nasagot din ang katanungan kung iyon nang matapos ng ilang minuto ay may dumating nga. At yun ay walang iba kundi si Logan. Kay aliwalas ng ngiti niya na magkatinginan kaming dalawa. Good morning, Kendra. Good morning, Logan. Tugon ko at pilit na ngumiti. Medyo awkward pa rin kasi ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Totoo man o hindi ang mga sinabi niya, ang awkward pa rin sa pakiramdam. What brought you here? Tanong ko. Oh, iho, you're here. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang boss ni Lolo Henry. Mabilis siyang lumapit kay Logan at inilahad ang likod ng palad nito na agad naman tinanggap ng lalaki at dinala sa noon niya. Logan will drive you to your destination, Iha. Don't worry, you can count on him. He will surely keep you safe. I guarantee you that. Hilaw ako na pangiti. Hindi ba ako nakakaabala sa iyo, Logan? No, it would be my pleasure to send you to your destination. Mabilis niyang tugon sa akin. O siya, you should go at baka malayo pang pupuntahan niyo. I-update ko na lang ako ha. Pagtataboy sa amin ni Lolo Henry. Mag-take out na lang kayo ng breakfast. Okay po, Lo. Mauna na po kami. Paalam ko sa kanya bago bumaling kay Logan. Let's go. Tumango lang siya sa akin bago kinuha ang maleta ko at nauna nang maglakad palabas. At bago ako sumunod sa kanya ay huminga ako ng malalim at piniling huwag na lang isipin ang nararamdaman kong awkwardness at ito na lang atensyon ko sa kasabikang nararamdaman ko. Pagkalapit ko sa sasakyan ay agad niya akong pinagbuksan at nang makapasok ako ay naagaw ng atensyon ko ang isang bag sa backseat. Mukhang puno iyon ng gamit. Kaya nang makapasok na rin siya ay hindi ko na napigilang magtanong. Are you going somewhere too? Mabilis siyang tumango at ngumisi. Yes. Oh, saan naman? Tanong ko para makapagsimula ng pag-uusap at nang mawala ang pagkaasawang nararamdaman ko. Imbes na sumagot agad ay tumingin muna siya sa mga mata ko bago muling ngumisi. Sa inyo? Ha? Yun agad ang lumabas sa bibig ko pagkarinig ko ng sagot niya. Ano sa amin? It is what it is. I'll stay at your house too. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, makikitira din ako sa inyo ng 3 araw. Paliwanag niya, sabay kindat sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko ang sinabi niya. Ano? Tumawa lang siya sa naging reaksyon ko kasabay ng pagbuhay niya ng makina ng sasakyan. No!
Hindi pwede. Marina kong umiling dahil kahit sang anggulo mo tingnan, hindi talaga pwede. Ano na lang yung isipin na sasabihin nila mama at papa kapag nakita nila akong umuwi na may kasamang lalaki. Hindi ko mapigilang mapabuga ng hangin habang nakatingin kay Logan, na focus sa daan habang matagumpay na nakangisi. Halos magtagpo na ang mga kilay ko sa inis dahil hindi ko alam kung seryoso ba siya sa sinabi niya o pinagtitripan lang niya ako. Kapag kinakausap ko naman palaging, it is what it is ang sagot niya. Stop glaring at me, Kendra. Nakakatakot kang tumingin. I feel like you're plotting something extremely dangerous against me. Anya bago ako saglit na tinapunan ng tingin. Scary. Dagdag niya pa pero salungat naman sa expression niya. He looks like he'd enjoying it. Mapapahama ka talaga kapag hindi ka tumigil sa trip mo. Inis kong sabi bago marahas na sumandal sa upuan. Magsabi ka nga kasi ng totoo. Huwag mo ang paglaruan ng isip ko. I already told you. Makikitira ako sa inyo. Paninindigan niya. I have to make sure that you won't tell your parents anything about your deal with Ivan. Dagdag niya. At para makasigurado din babalik ka, baka bigla kang magtago eh. Umawang ang bibig ko dahil hindi ako makapaniwala sa naging sagot niya. Do you really think na gagawin ko mga sinabi mo? I don't know. Kaya nga ako didikit sa'yo para makasigurado na hindi. Casual niyang sabi. I'm just doing my job, Kendra. I want to make sure na matatapos ang pagpapanggap ninyo ni Ivan ng walang kahit anong problema. Dahil gaya nga na sinabi ko, niligawan kita pagkatapos ng lahat. Nasapo ko na lang ang noo ko. Look, hindi ako magsusumbong, okay? At lalong hindi ako magtatago. There's no way na sasabihin ko sa mga magulang ko na nakuha ko ang perang pinapadala ko sa kanila galing sa panluloko ng kapwa. Kahit mahirap lang kami, may prinsipyo pa rin naman kami, lalo na mga magulang ko. Kahit pa magkandakuba na sila katatrabaho para maibigyan pangangailangan namin ay gagawin nila. Again, ginagawa ko lang ang trabaho ko. You can just tell them, I'm your colleague. Suwestiyon niya bago siya tumingin sa akin at mumisi. Or you can tell them na manliligaw mo ko. Kung suntukin kaya kita. Inis kong sambit pero tinawanan lang niya ako. Tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mo, ha? I'm not joking. I'm fine with any of the choices though. Tugon niya at kumindat pa. You're extra talkative, aren't you? Kala ko pa naman ikaw ang pinakatahimik sa inyong magkakaibigan. Kasunod din Noah. Sabi ko sa kanya at naikot na lang ang mga mata ko sa inis. Well, sa'yo lang naman ako nag-iingi ng ganito. Anya kaya napatingin ako sa kanya. I'm comfortable with you, that's why. Seryoso niyang sabi. Bigla akong nailang lalo na nang makita ko kung paano siya tumitig sa akin pero saglit lang iyon dahil itinuon niyang muli ang atensyon sa daan. Kung ano-ano sinasabi mo? I mean every single one of them. Mabilis niyang sabi. Hindi ko na lang siya sinagot. Sinandal ko na lang ang ulo ko at pinikit ang mga mata para makabawi kahit papaano ng tulog. Mas mabuti na rin na matulog ako kaysa ang makapagtalo sa kanya. May stress lang akong lalo. Nang magising ako'y nasa San Agustin na kami. Saktong-sakto pagmulat ng mga mata ko ay padaan na kami sa arko ng bayan. Agad akong umayos ng upo sabay unat ng katawan ko. Ihinto mo na lang ako sa terminal. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa terminal ba ang bahay niyo? Pabalan niya ang sagot kaya matalim akong napatingin sa kanya. Kay bilis kumulo ng dugo ko lalo na at kagigising ko lang. Doon mo na nga lang ako ibaba. Magkukumute na lang ako papunta sa amin. Why would you do that? When I can just drive you right in front of your doorstep? Anya at ngumisi sa akin. As if naman alam mo kung nasa ang bahay namin. Hindi ko I know. Putol niya sa sinasabi ko. You probably forgot the nature of my work, Miss Kendra. Kumindat pa siya sa akin matapos niyang sabihin iyon. I was the one Ivan asked to gather information about your background. Phew! Hindi ko siya napigilang iduro pero ibinaba ko rin agad ang kamay ko para kumalma. Wala nang say-say pa kung magalit pa ako sa kanya. Things already happened at wala nang mababago kahit pa magalit ako ngayon. Fine. Basta ang usapan natin ihatid mo lang ako, ha? Okay. Tugon niya at mapaglarong umisi sa akin. Hindi ko tuloy mapigilang mag-alangan dahil sa reaksyon niya. Napapaisip ako na baka seryosohin niya talaga makitira sa amin pero hindi naman siguro. Baka inaasar lang niya ako. At tunay ngang alam niya kung nasaan ang bahay namin. Ni hindi na niya tinanong ang mga pasikot-sikot. May mga pagkakataon lang na ibang daan ang dinaanan niya pero yun pa rin naman ang ruta papunta sa amin. Welcome to Barangay Rizal. Basa niya sa signboard na sumalubong sa amin. We're almost there, am I right? Ewan ko sa'yo. Ngumisi lang siya sa akin bago tuloy-tuloy na pinaandar ang sasakyan. Purok 5, tama?
Hindi ko siya sinagot. Ibinaling ko na lang sa labas ang tingin ko. Pagkakita ko pa lang sa pamilyar na paligid ay gumaan na ang pakiramdam ko. Grabe, miss na miss ko na talaga ang lugar namin. Lalong-lalo na ang bahay kahit na hindi naman ako gaanong matagal na nawala. We're here. Masiglang sabi ni Logan sabay hinto ng sakyan sa tapat mismo ng bahay namin. Fine, di siya na talaga. Hindi pa man ako nakakababa ay nakita ko na ang pagsilip ng mga kapitbahay namin. Siguro nagtataka sila kung bakit may magarang kotse na pumarada sa harapan ng bahay namin. Hindi rin nakatakas sa paningin ko ang paglabas ng mga kapatid ko at maging si Mama para makiusisa. Hindi na ako nakatiis at lumabas na ako. Mama! Mabilis akong humakbang para salubungin siya. Bakas na bakas pa sa mukha niya ang pagkagulat. Nakakunot ang noo niya habang bahagyang nalalaki ang mga mata. Kendra? Gulat niyang sambit. Ikaw nga! Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Mabutit nakauwi ka. Anya nang kumalas siya sa yakap. Hinaplos niya ang magkabilang pisngi ko bago naiiyak ng umiti. Mabuti naman at di mo napabayaan ang sarili mo doon. Kayang-kaya ko ang sarili ko, Ma. Kaya huwag ka mag-alala. Paninigurado ko sa kanya at matamis siyang initian. Namiss ko kayo sobra. Naiiyak ko sabi sabay yakap muli sa kanya. Tinawag ko na rin ang mga kapatid ko. Patakbol lumapit sa akin sina Jester. Ang sumunod sa akin, si Pinky at ang bunso naming si Clifford. At nakasali na rin sila sa yakapan. Grabe ate, ibang-iba ng forma mo. Isang tingin lang at masasabi ko na agad na taga-syudad ka na. Komento ni Jester habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ate Kendra, sa'yo ba yung kotse? Tanong ng bunso naming si Clifford. Ay, oo nga anak. Sa'yo na ba yan? Segunda naman ni Mama. Mabilis akong umiling. Hindi. Nagpahatid lang ako sa boyfriend mo? Putol ni Pinky sa sinasabi ko. May boyfriend ka na ate? Ano ba? Hindi po boyfriend. Naputol na naman ang sinasabi ko dahil sa pagsingit ni Logan. Nang tingnan ko siya ay nakababa na siya sa kotse at naglalakad na palapit sa amin habang matamis na nakangiti. Manliligaw pa lang ho. Dagdag niya kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Pero ang loko ay hindi ako pinansin. Dumiretso siya kay Mama sabay kuha ng kamay nito. Ano po tita? Ako po si Logan Jones Carter. Manliligaw ni Kendra. Malakas niyang sabi na tingin ko yung sinadya niya para marinig ng mga kapitbahay. Nalaki ang mga mata ko bago ko siya nilapitan at mabilis na hinila palayo kina Mama. Agad kong hinampas ang braso niya. Logan! Gigil ko saway sa kanya sa mahinang boses. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Halos magit-gitan ang mga ngipin ko sa gigil. Anong pinagsasasabi mo? Bulong ko. Ngumisi lang siya sa akin at kumindat kaya mas lalo akong nainis. Pero hindi ko mailabas-labas ang nararamdaman ko dahil nanonood sila Mama at mga kapatid ko. May maliligaw na si ate, Ma. Danig kong sabi ni Jester. Magkakaapo na kayo. Jester! Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko pero agad din akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ano magkakaapo? Hindi ko manliligaw si Logan, no? Boyfriend? Singit ni Pinky. Mamo! Nakangusong sumbong ko dahil sobrang frustrated ko na talaga. Tama na yan. Mas mabuti pang pumasok na muna tayo sa bahay at mukhang pinagpapiyastahan na tayo ng mga kapitbahay. Tugon ni Mama bago niya dinala ang mga kapatid ko papasok. Nang nasa tapat na sila ng pinto ay lumingon siya sa akin. Papasukin mo na rin yung bisita mo anak at nang makausap ko na maayos. Pumasok na daw tayo. Sabi ni Logan bago siya kumapit sa braso ko at siya pa mismo ang nagtulak sa akin. Napamura na lang ako sa isipan ko bago ko siya hiniyaang itulak akong papasok ng bahay. Logan, pasensya ka na kung medyo magulo ang bahay ha. Hindi kasi ako nakapaglinis dahil hindi naman sinabi ng anak ko na uuwi siya. Sabi ni Mama nang makapasok kami. Pinaupo niya na rin si Logan sa kahoy na upuan. Ayos lang po tita. At isa pa hindi naman po magulo ang bahay niyo. Mas malinis pa nga po ito sa tinutuluyan ko eh. Sagot niya at matamis nang umiti sa Mama ko. Kay Logan, ano po nakita niyo kay ate at nagustuhan niyo siya? Hirit naman ni Pinky sabay lapag ng electric fan at itinabat sa lalaki. Wala kasing kisame ang bahay namin kaya direktang bumababa ang init mula sa yero. Gawa lang din sa amakan ang bubong kaya bagyang mainit na hangin ay nakakapasok din. Grabing tanong naman yan Pinky, parang hindi mo ako ate ah. Angal ko pero bumungis-ngis lang siya sa akin. Nakita ko rin ang pagngisi ni Logan bago siya sumagot. Lahat. Gusto ko lahat ng meron siya. Sagot niya bago tumingin sa akin. Halos umabot sa tenga ang ngiti ni Pinky sabay lapit sa akin at hampas sa braso ko. Ikaw nate!
Saglit, ililigpit ko lang buhok mo ha, at baka maapakan namin. Pangasar niya at umaktong may pinupulot sa sementadong sahig. Ganda mo? Magtigil ka, Pinky ha? Sabay ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako. Tigilan mo na nga yung pangasar mo sa ate mo, Pinky. Sabay ni Mama na kagagaling lang sa kusina. May dala siya mga baso at 1 litro ng soft drinks. Mabuti pa't kunin mo na ang tinapay sa kusina at nang makapagmerienda tayo. Dagdag niya bago inilapag sa mesa ang dala niya. Iho, pasensya ka na at ito lang mapapakain ko sa'yo ha? Naku, huwag po kayong humingi ng pasensya tita. Okay na okay po sa akin ito. Kanina pa ako nauuhaw eh. Sagot ni Logan. Palugod ko pong tatanggapin ang anumang iaalok niyo sa akin. Dagdag pa niya at nakita kong pagsilay sa ngiti ng labi ni Mama bago siya tumingin sa akin. Kendra, pagsilbihan mo ang bisita mo. Sabi niya sa akin. Labag man sa loob ko ay nilipitan ko siya at pinagsilbihan. Ayaw pa sana niya pero pinandilatan ko siya ng mga mata. Oh, lagukin mo hanggang sa malunod ka sa soft drinks. Gigil kong bulong sa kanya pero nginisian lang niya ako. Magsasalita pa sana ako ng marahas na bumukas ang pinto. Agad ako napalingon doon at nakita ko si Papa na marahas na nagtataas baba ang balikat habang tumatagaktak ang pawis. Sa likuran niya ay sina Jester at Clifford. Naniningkit na gumala ang kanyang mga mata sa paligid at nang matuon ang atensyon niya sa kinaroroonan ko ay mas lalo pa itong lumiit. Kay talim ng titig niya, nanginginig niyang itinuro ang direksyon ko, hindi direksyon ni Logan. Ikaw ba maliligaw ng anak ko ha? Nakagat ko na lang ang labi ko at napalunok ng laway. Ito ang rason kaya ayoko magdala ng kahit na sinong lalaki sa bahay, kahit pa kaibigan ko, dahil alam kong magagalit si Papa. Naloko na. Nakaharap kaming dalawa ngayon ni Logan kay Papa. Hindi ko mapigilan ang bahagyang matakot sa ama ko dahil hindi na itong unang beses na ganitong ipinakita niyang ugali sa lalaking bisita ko. Ramdam na ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ang bigat ng hangin. Kahit na hindi magsalita si Papa ay masasabi talaga ng kahit na sino na ayaw niya kay Logan. Na gusto niya itong umalis ngayon din. At kung nakamamatay lang ang titig ay kanina pa bumulagta si Logan sa talim ng tingin ng ama ko. Ano nga ulit ang pangalan mo? Estrikto niyang tanong habang sinisipat ng tingin ang lalaki. Pa, hindi ko nga siya tahimik. Matigas niyang sabi. Hindi kong kinakausap ko, Kendra. Kung maaari, umalis ka muna. Dagdag niya. Papa! Nak, tulungan mo muna ako. Napatingin ako sa may kusina nang marinig kong pagtawag sa akin ni Mama. Dali na at nang mapabilis itong pagluluto natin ng pananghalian. Kahit labag sa loob ko na iwan si Logan dahil baka kung anong sabihin niya kay Papa ay wala na ako nagawa kundi ang tulungan si Mama. Alam kong sinadya niyang tawagin ako kahit na pwede namang sina Jester at Pinky. Alam kong gusto niya rin akong ilayo kay Papa at Logan. Mama, hindi ko nga po maliligaw si Logan. Pagkasabihan naman si Papa. Sambit ko sa pagkalapit ko sa kanya. Promise po. Anak, siya na mismo nagsabi na manliligaw mo siya. Kalmadong sabi niya. At isa pa, mukhang desente naman siya at mabait. Tingin ko'y marespeto din at marunong gumalang. Dagdag niya bago sumilip sa sala kung saan ginigisa ni Papa si Logan. At gwapo pa, artistahin. Sige, sabihin na natin na gusto niya nga ako. Pero wala akong sinasabi sa kanya na pwede siyang manligaw. Paglilinaw ko habang binabalatan ng mga sibuyas. Wala pa po akong balak na magpaligaw, Ma. Abay, kailan mo pa balak, Nak? Kapag spare na ang matras mo? Mabilis niyang sabi sa kaumiling-iling pa. Delayed ka na nga nakapagtapos ng pag-aaral tapos pati pagnonobyo ide-delay mo pa rin? Kayo po ang priority ko. Saka ako nauunahin ang sarili ko kapag nakita kong okay na ang sitwasyon natin, kapag medyo maginhawa na. Anak. Binitawan niya ang hawak na kutsilyo at itinigil ang paghihiwa ng karne ng baboy para tingnan ako sa aking mga mata. Hindi mo kami responsibilidad. Pinag-aral ka namin. Kayo na mga kapatid mo dahil responsibilidad namin iyon sa inyo. Hindi dahil para gawin namin kayong retirement plan. Alam ko naman yun, Ma. Pero nakita ko kasi ang sitwasyon natin. Lumaki ako na nakikita kayo ni Papa na nagpapakahirap sa pagtatrabaho. Mabuhay lang kami mga anak nyo. Kaya ko kayo inuuna ngayon ay dahil gusto ko magpasalamat dahil hindi nyo kami pinabayaan. Paliwanag ko din sa kanya. Pero hindi mo naman kailangang pabayaan ang sarili mo, anak. Hindi mo kailangang isantabi ang kaligayahan mo. Giit niya. Mabilis akong umiling. Hindi ko naman po sinasantabi dahil kayo po ang kaligayahan ko. Kung sa aspeto naman po ng pagkakaroon ng nobyo, siguro darating din ako roon sa tamang panahon. Napabunga na lang siya ng hangin at napatango. Sige, kung yan ang gusto mong gawin, susuportahan kita.
Basta lagi mong tatandaan na ayos lang sa amin ng papa mo na unahin mo sarili mo. Opo, ma. At hindi ko natapos ang dapat sana'y sasabihin ko nang umalingaw-ngaw ang malutong na tawa ni Papa. Masyado ako nag-focus sa usapan namin ni Mama kaya hindi ko na namalayan kung ano na ang nagaganap sa sala. Pagtingin ko roon ay nakita ko si Logan na nakahubad na at nakasampay na sa balikat niya ang kanyang damit. Papa na parang barkada niya lang. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo lang Papa mo. Rinig ko sambit ni Mama sa likuran ko. Kaya ganoon na lang siyang umasta sa tuwing may lalaking pumupunta sa bahay ay dahil gusto niya subukan kung seryoso ba ang mga ito. Paliwanag niya sa akin. Nilingon ko siya at matamis niya akong ninitian. Ayaw lang ng Papa mo na mapunta ka sa maling lalaki at masaktan. Tingnan mo, mukhang nagustuhan niya sa Logan para sa iyo. Maging ang loob ko ay nakuha na nga rin niya eh. Gusto ko siya para sa iyo. Napatingin na lang ako kay Papa. Unang beses ko siyang makitang tuwan-tuwa na may dinala akong lalaki dito sa bahay. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Logan at nakuha niya ang loob ng Papa ko. Ang Papa ko kasi ang dahilan kung bakit hindi ako kailanman nagkanobyo. Lahat na nagbabalak na umakyat ng ligaw sa akin ay umaatras sa tuwing nakakaharap na nila sa Papa. Si Logan pa lang ang nakapasa. Ayoko mang aminin pero nakaramdam ako ng tuwa. Ang gaan sa pakiramdam na makita si Papa na nakangiti. Tingnan mo, sobrang close na nila. Punto ni Mama. Mabuti pa't bilisan na natin pagluluto at nang makakain na tayo. Tumango ako sa kanya at tipid na ngumiti. Sige po. Hindi mo naman sinabi sa akin na isa palang pulis itong manliligaw mo, nak. Sabi ni Papa habang umunguya. Nakaupo na kaming lahat sa hapag at sinasamsam ang adobong baboy na niluto namin ni Mama. Hala, seryoso? Sabat naman ni Pinky. Kala ko model kayo kuya o di kayo artista. Hirit niya. Ako rin. Segunda ni Jester. Pogi ka kasi gaya ko, Kuya Logan. Kita ko ang pagguhit ng ngisi sa labi ni Logan. Kayo ha, binubola niyo ako. Pabiro niyang sagot bago tumingin sa akin. Totoo ba ang sinasabi nila, Kendra? Pogi ba ako? Kita ko kung paano mapunta sa akin ang mga tingin ng pamilya ko. Kaya naman ay pasimple kung tinadyakan ng paa ni Logan. Baka ganti man lang sa pang-aasar niya sa akin. Pwede ba? Huwag mo nga akong tawagin. Ano bang gusto mong tawag ko sa'yo? Mahal? Hirit niya sabay ngisi. Sasagot na sana ako nang tumikhim si Papa. Logan, kahit nakuha mo na ang loob ko ay masyado ka naman yatang mabilis. Saway niya kaya napangisi ako. Pero depende na rin yan kay Kendra kung papayag siya. Bawi niya at ngumiti. Pa! Inis kong baling sa kanya at nagtawanan ng mga kapatid ko. Sagutin mo na ang tanong ni Kuya Logan, ate. Pogi ba siya? Singit ni Pinky. At anong gusto mo itawag niya sa'yo? Segunda naman ni Jester. Mahal na lang ate. Paghatong ni Clifford. Napanguso na lang ako bago tumingin kay Mama para humingi ng saklolo. Momo, pagsusumbong ko pero dalaglag na lang ang pangako nang hindi niya ako pansinin. Alam kong narinig niya ako dahil nasa tapat ko lang siya. Huwag na nating asarin ang ate niyo at baka ako pa mapagbuntunan niya ng galit. Nakangising sabi ni Logan bago ako kinindatan. Kumain na lang tayo. Ang sarap pa naman ng adobo. Rinig ko ang tunog ng mga ngipin ko sa gigil. Sa inis ko ay muli kong tinadyakan ng paa ni Logan at sa pagkakataong ito, nilakasan ko na. Pero nabigla ako nang si Jester ang mapasigaw. Aray! Sinong nilanadyak ng paa ko? Sorry. Mabilis kong sambit. May nakita kasi akong ipis. Sorry. Kita ko ang pagpipigil ng tawa ni Logan kaya gusto ko na lang siyang hambalusin. Nakakainis talaga siya. Mamaya talaga ito sa akin, makikita niya. Pagkatapos namin kumain, ay nagpresenta ako na ako na maghuhugas ng pinggan. At ang lokong si Logan ay nagpabida pa. Gusto raw akong tulungan. Pinarinig pa talaga niya sa pamilya ko kaya heto kaming dalawa ngayon sa lababo. Ang saya ng pamilya mo, Kendra. Sabi niya sa akin habang inaalis niya ang mga tira-tira sa mga plato. Sa inis ko ay nakurot ko siya sa tagiliran dahilan para mapaiktad siya. Ano ba? May kilita ako dyan. Ang sweet niyo. Napalingon ako nang marinig ko ang kinikilig na boses ni Pinky. Pagtingin ko ay nakabungis-ngis siya sa akin. Pero excuse me muna, lalagay ko lang ito mga baso. Anya. Okay, continue na kayo sa landian niyo. Pinky. Bago ko pa man siya makurot ay nakatakbo na siyang palayo. Ang saya niyo rito, no? Bigla ang sabi ni Logan habang nakangiti siya pero pansin kong iba ang ngiti sa labi niya. Yun ang kayamanan namin. Sabi ko na lang sa kanya. Hindi na ako humirat pa ng pang-asar dahil ramdam kong wala na sa lugar. Pwede makashare?
Pabiro niyang sabi pero bago pa man ako makasagot ay agad niyang inibang usapan. Anong year na pala mga kapatid mo? Si Jester, first year college na. Si Pinky, grade 11. At si Clifford, grade 7. Sagot ko sa kanya. Magastos na, kaya kahit papaano ay napapasalamat ako sa oportunidad na binigay sa akin ni Mr. Mondejo. Well, on the brighter side, maganda nga naman ang benepisyo. Pagsang-ayon niya. But when all of it is over, kapag nakalaya ka na sa kanya, will you let me court you for real, Kendra? Seryoso talaga ako.